Mga ka-team, magandang umaga sa inyo. Ayan, ang gagawin natin ngayon kung bakit umiingay tong side na to. Nagpalit na lahat. Shock mountain, tie rod rack end, suspension arm, ano pa ba? Yung rack and pinion, nagpalit na rin yan, bago na lang rin lahat. Ngayon, aalamin natin kung ano yung cost ng ingay. Pero pag pantay naman siya, wala siyang ingay. Nagkakaingay siya pag yumerap na malilit na bato o malilit na lubak, doon siya parang tumutunog bakal. Ngayon, ipapaliwanag natin kung ano yung naging issue nitong Nissan Almera, kung bakit siya umiingay pa rin pero bago na lahat. Okay? Kasama natin si Romel ngayon para mag-tutorial, then para maituro namin kung ano yung dapat gawin. Pero safety first muna tayo. Gamit tayo ng jack saka jack stand. Ayan, yung jack stand natin nakatukod para in case na bumigay yung jack natin is may jack stand tayo, hindi tayo maaksidente, hindi rin masira yung ating sasakyan. Kasi once sa bumagsak yan at tanggal ng gulong, automatiko marami tayong gagawing nagpapalitan, mahabala po tayo. Mas mainam po na safe tayo lagi sa ating bawat kilos o gagawin. Okay, ang gagawin natin, tanggalin natin yung 21mm, tapos sugutin yung gulong, and then i-check natin yung mga pangilalim, kasi bago naman lahat yan, lahat bago, suspension, lahat. Ngayon, titignan natin dito is yung ating caliper. Yan, yung ating caliper. Ngayon, buksan na natin para makita natin yung caliper. May mga unang video na tayo nito, syempre, kaya lang hindi ganun kaganda yung pagka video natin, kaya ngayon aalamin natin. Malay nyo po, mangyari rin to sa inyo. At least po, alam nyo po kung ano yung mga dapat yung gawin. Ayan. Ito po ang kadalasang issue dyan, mga ka-team. Ayan, maluwag. Pansinin nyo po. Ayan, maluwag po yan. Ayan, kaya po, kada ano po yan, kada lubak nyo, ang nangyayari, ito yung lumalagotok. Itong caliper pin sa baba. Ayan, kung mapapansin nyo, meron tayong nakalagay na teflon. Ayan, ang gagawin natin dito, okay na siguro yung teflon nito, pero gagawa tayo ng paraan habang wala pa tayong parts. Ayan, ito mo, lumubog na yung teflon, kaya bumaba na, kaya puro kalampag ang nangyayari. Ngayon, hack tayo habang wala pa tayong pyesa, naghihintay tayo. Ito ang gagamitin natin. Ngayon, putulin mo, Met. Alam mo ba maglagay niyan? Oo naman. Ayan, yung hack na gagawin natin. Yung mga inka ng soft drinks natin, para makita nyo. Ito, hindi naman masyado recommended to. Kaya lang, syempre, gagawin natin to para maiwasan muna yung ingay. Pero pagka dumating na yung pyesa, automatic papalitan na natin. Hirap kasi humanap ng pyesa niyan. Yung pinaka rubber nitong caliper na to. Ayun, lubog na yung lubog na yung teflon niya, kaya nagkokos na naman siya ng ingay. Hindi mo bibilugin lahat. Ayan. Nag-ikot lang yun. Sandog ko yun. Hindi ganito. Ikaw mag-video. Ang gagawin natin, mga team, kuha lang tayo ng side na ganyan. Pagulin muna natin to. Pagulin muna natin to. Okay. Talas ng cutter natin. Talas yun. Talas, sobrang talas. Talas yun. Baka mahiwa ng lata. Lata makahiwa. Hindi na tumatalab. Nahiwa ko pa. Okay lang yan. Umaan lang natin ang pagganito. Ngayon, ang gagawin natin, halos isasakto lang natin siya. Sisingit natin yan ng ganito.
ng ganitong posisyon. Sisingit lang natin yan, ganyan posisyon. Bali sobra ng konti, bawasan natin. Yan. Tapos pagkasingit natin, ganyan yung posisyon yan. Ganyan yung posisyon. Lagay muna natin to. Yung goma. Lagay muna natin yung goma. Tapos ganyan posisyon. Make sure na maayos yung posisyon mo. Yan. Yan. Halos ganyan yung posisyon natin. Yan. Para hindi na siya gumagalaw. Ayan. Sa ilalim. Tapos lalagay natin dito yan. Kailangan sakto. Naipasok natin to ng buhok. Ito. Yan. Yan. Kung mapapansin nyo, mga team, wala na siyang galaw, oh. Diba? Ngayon, hindi na maingay yung ano nyo. Hindi na maingay. Pero kailangan syempre, grasahan nyo muna bago kayo maglagay. Okay? Buwang grasa doon. Grasahan muna natin bago tayo maglagay. Pansinin nyo, pag wala mga katim, ito, halimbawa wala. Tignan nyo yung play nya. Ang laki ng play nya doon sa loob. Ayan, oh. Ang laki ng play nya sa loob. Kaya pag nararap-roll kayo, lumalagotok. Ayan ang issue nyan. Ngayon, babalik na natin. Para hindi siya gumalaw. Yan. Hawakan mo. Yan, ganyan posisyon. Ito ba yung nilagay ko? Oh, yan. Ito. Yan. Siyempre, lagyan natin ng grasa. Ito yung high temp natin. High temp po yan. Pwede sa mainit na break. Pagka ginamit nyo dilaw, automatic, pangit po yun. Ang mangyayari po doon, iwalay lang yun. Titigas. Iwalay lang. Ganyan yung mga hack na ginagawa natin. Pero syempre, pag may pyesa kayo, palitan nyo na. Ngayon lang, syempre, ginagawa natin to para maturuan namin kayo. In case of emergency naman mga gamit. Tapos, ganyan nyo lang. Oh, wala nang alog. Diba? Ganun lang ka-basic mga team. Ngayon, ikakabit na ni Romel. Kaya ayun yung pinaka-cost ng kalampag natin. Tapos ito, gagrasahan rin sa ibabaw. Tapos balik nyo lang. 14mm ang gagamitin nyo. Ilalim lang. Ito naman, hindi naman recommended yung ginawa namin. Kumbaga, syempre, wala pa kaming pyesa, kaya ito muna yung gagawin namin. Ngayon, syempre, kung gusto nyo maganda, yung cover, kailangan rin yan. Yung gusto nyo naman mas maganda, mga katim, ano pa gagawin natin? Syempre, palitan natin ng bagong caliper pin para mas safe rin tayo. Sipitin mo lang itong mga yan para hindi tumutunog. Kasi yun yung tumutunog pag nagbre-brake. Pagka maluwag yan. Okay mga ka-team, at ayun lamang po ang aming Team Danos Auto Repair Shop DIY tips. Sana meron kayong natutunan naman sa aming bagong DIY. Okay, Team Danos Auto Repair Shop, handa magbigay ng DIY tips. Paalam, goodbye.